Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yes! Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan sa loob at labas ng bansa. Siyempre, tayo po'y masaya dahil masaya po kayo. Alam kong ang haba-haba ng bakasyon. Yung iba, ayaw pang umuwi. Grabe ha. But siyempre, welcome po sa ngalan po ng ating idol na si Attorney Ferdy Topacio. Ako po ang inyong lingkod, Juvie de Guzman. Siyempre, dito pa rin sa Yes, Yes Show, Topacio. At siyempre, mamaya po meron tayong handog na kaibigan natin. Kaya alam mo itong kaibigan natin, now you see, now you don't. Matagal kami hindi nakapagkita, no? Mula nung bago mag-pandemic, kaya kita nyo naman. At talaga namang natutuwa ako sa kanyang magandang balita. Dahil unang-una, alam nyo ho, sa isang tao ho kasi napaka-importante, lalo na ngayong April 1, 2024, unang araw ng buwan ng Abril. Palakpakan natin. Yan. Sa lahat ng mga birthday celebrant ngayong Abril ay talagang kinocongratulate natin dahil yan po ay napaka-importanteng araw para ho sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong Abril. Yan. At syempre, meron tayong isang guest mula sa Tarlac na ating pong ine-expect ngayon pero hoping na-contact na yan. Okay, syempre, nandyan si engineer na isa hong PhD. Yan. Aha. Okay, yan. Nasa linya ang ating kapatid, kaibigan. Siyempre, napakatagal na, no? At talaga namang ito ay presidente ng Dream Cape ng Holdings Hashimoto. Ayan. At nasa linya po, via Viberg, ang ating kapatid na si Engineer Bertito Hashimoto. Ayan. Kung tawagin ko ay Doc Bert. Hello, good morning po. Kamusta po kayo? Si Engineer Bertito Hashimoto. Ayan. Patayin mo yung monitor mo. Alisin mo yung volume ng monitor mo, kapatid. Ayan. Bertito. Oh. Ayan. Alisin mo yung... Ayan. Okay. Magandang umaga po. Bati ka muna. Ayan. Okay. Bati na. Oh. Ano nangyari? Ayan, pakibigyan lang ng instruction. Okay, medyo alam niyo itong ating kapatid na to ay talaga namang napakaraming tinutulungan mula pa kasi noon. At siya po'y nakakasama natin nung araw sa kanyang mga public service, no? At nung na-cut off yung aming communication, siya po pala'y nahack din. Gaya ho ng aking Facebook account na wala po. At yung iba, nako guys wala akong kahit sinong inuutusan o ginagamit. Okay na? Pwede na po ba? Ayan. Okay, antabayan na natin. At syempre, alam nyo ho, marami ho tayong mga gustong malaman tungkol sa mga ginawa niya at gagawin pa. Ayan, okay. Okay, balik natin si Dr. Engineer Bertito Hashimoto. Magandang umaga sa'yo, kapatid. Hello, good morning. Good morning. Ayan na. Okay, sige, bati mo na. Magandang umaga po sa atin lahat. Ayan. Jack. Gomen, nene. Hajime mashite ka. Kotoshi, hajime mashite. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Okay. Alam mo, Bertito, nakakatuwa, no? Kasi alam kong busy ka, pero ako'y nakiusap sa'yo dahil meron kang magagandang balita. Ano ba nangyari sa'yo at bigla kang nawala? Well, naging busy din ako kasi nag-focus ako dun sa project natin dahil nabigyan ako ng pondo. Napakalaki, Diyos ko. Hindi mo sukat akalain. Kasi yung grupo ni Elon Musk, pinuntan ako sa Pilipinas, tapos kinontrata sa akin yung Ditorium at saka Benamar, nilagay sa crypto. So, nakasira ako ng 287 million token times 4,000. So, nasa $300 billion na yun. Diyos ko, sobrang laki. Allah,
Paano ba nangyari at nagkaroon ka ng ganyan? Alam mo, mahirap magsalita ng ganyan ngayon, lalong-lalo na. Wala tayong... Nagtatago na ako, baka makidnap ako ng mga chicks. Hindi, wag ka Hindi naman lang pakawala. magpag-kidnap. Okay. Ay, hindi, kasi alam mo kung bakit tayo. Di ba yung auditorium na yan, matagal na natin pinag-uusapan yan. Ano ba yan? Oo. Pwede bang ipaliwanag mo Marcos. kung anong klaseng business meron yan? Yes. That is, yan na kasi ang fossil fuel by the future. Ngayon, yung kasing liquid gas na sa Middle East, almost drain. Kaya nagkakagera dahil problema sa langis. Ngayon, 2 years from now, talagang drain na, mawawala na yung langis. So, ang kasunod niyan, yung deuterium, na dito lang sa Philippines meron. Opo. Heavy hydrogen ang tawag sa English. Teka muna. Meron kang nasabi, no? Minsan tayo nagkausap sa Messenger. Ay sabi mo, lumaki ang problema ng Pilipinas pero mukhang mina-close ka na business para dyan sa ano. Yan ba para kanino? Para ba yan? Credit ba yan sa ating gobyerno? Gusto ko lang malaman. Of course, yes. Ako yung author lang. Ako yung proponent author. Ako yung halimbawa lang. So, without me, walang nangyari. Kaya nagsikap ako for the future generation ng all Filipino. Kasi nasa bansa natin ang kayamanan ng buong mundo. Di ba? Ano ba ang tawag sa Pilipinas? Lupang hinirang. Di ba? Nasa anthem natin. Ang tawag sa lupang hinirang, chosen land. Opo. Nandito at ang kayamanan ng bansa ang buong mundo nasa Pilipinas. Tapos, doon isang kanta na ako'y Pilipino, dugo'y Marlaca, lantay ng perlas ng silanganan, wari natin po ng kayamanan ng may kapat. Nasa Pilipinas lang yun. Yun ang auditorium at saka Benam Rice. Ang Benam Rice kasi LNG. Ang Pilipinas ay pinakamalawak na deposito ng LNG sa buong mundo. Opo. So kahit 300 years, hindi maubos. So, pag ito nag-starting, nagsimula na ako na sa batas na nag-starting tayo, mag-extract. Ang kikitain ng Pilipinas, $1.8 trillion every year. Samantalang $110 billion lang ang budget ng national government natin. Tapos, magkakaroon tayong income ng isang project lang na 1.8 trillion. Bay, magiging mayaman ng Pilipinas, more than Singapore and Hong Kong. So, Japan and Korea. So, ibig mo sabihin, napakayaman talaga ng Pilipinas pala, di ba? Natural resources. So, pamayaman. Kaya lang, dapat wala na nang mahirap dito ngayon. So, sa paanong paraan makakatulong yung project mo? Well, kaya nga, mababago po lahat. Kasi pag nagsimula ito, magkakaroon ng dividend about Pilipino. Pinakamababa, $10,000 a year o $50,000 a year. 2.5 million ang dividend ng bawat isang Pilipino. Wala nang mayroon na Pilipino. Pagdating kasi ng tamang panahon, yung mga puti na yan, mga dilaw na yan, magtatrabaho sa Pilipinas bilang hour laborer. Dati, ngayon, ang Pilipinas... baliktad na. Babaliktad na. Kasi naman ng Pilipinas, babagsak ang economic ng buong mundo. So, magbabaliktad na. Ang Pilipinas na magiging top level na. Kasi yung mga Amerikano na yan, magiging laborer natin. Katulong natin, cook natin, driver natin. Mga puti na yan, mga dilaw na yan. Mga maitim na yan. Yan, silang magiging laborer natin. Ayan. Darating ang panahon. Nako, alam nyo, nakakatuwa yung balita mo kasi nagulat talaga ako dahil ito yung matagal mo nang sinasabi pero walang naniniwala dahil nga hindi nila nakikita kung ano yung sitwasyon na nangyayari dun sa mga ginagawa mo. But anyway, ano ba yung mga ibang ginawa mo nung time na nawala ka? Kasi matagal-tagal din tayong walang communication. Siyempre, nagulat din ako sa balita mo. Nasa US ako eh. Siyempre, na-promote ang ambassador. Kaya punta ako ng US. Wow. So yun, nagkano ako, lang. Tapos, ako nang gumawa ng subway, Metro Manila subway. Ako gumuhit yan, ako nag-design yan. Talaga? Yung ginagawa ngayon, akong gumuhit yan, akong nag-design yan. Ikaw ang nag-design? Oo. Ako, nung 2014, tapos 2015. Ba't sinusolo mo yung yung good news mo? Hindi mo na babanggit sa akin yan. Well, siyempre, kasi alam mo kasi, mga tao yung gitero eh. Imbis na tulungan kayo, babagsak kanila eh. Kasi mahirap. Tingnan mo yung epic ko, na-hack. Tapos naningin ng, kasi marami yung kaibigan na mayaman. Nagingin ng Gcash. Ako, dami nagpadala.
Oo. Saan nakakita. Kaya, sana, sa pamagitan ng programang ito, yung nakakarinig, yung nakakita yung Facebook natin, huwag po silang maniwala kasi hindi ko na ginagamit yun. Ayun. At saka alam mo, Kabert, no, sa totoo lang, natutuwa ako dahil una-una, kung iyan ay makakatulong sa bansang ito, it's a good opportunity for all of us, no? Lalong-lalo na yung mga Pinoy na talaga namang hindi nila alam kung saan sila tatakbo para matulungan sila. Actually, maraming gustong makatapos ng pag-aaral, makapagpalaki ng kanilang mga anak, di ba? At marami rin ang gustong magkaroon ng sariling bahay na hindi na sila tinatapon kung saan-saan. Ito kasi isang napakahalagang bagay. At tiyak ko, ang gobyernong ito, gustong-gusto yan na mangyari. At hindi lang yan, Sana isingit mo dyan yung mga yung mga balita na kung saan ay mas maganda kung lahat ng Pilipino ay may kanya-kanyang insurance. Yan. Kasi Kaya nga po, Opo. kaya nga, pagka pumasok na ito, kasi awak ko na yung pondo Pinakamagandang balita, mayroon na, awak ko na. Wala na tayong pag-iisip. Ayun, inaantay ko lang yung Congress, may pasa sa Congress kasi pag walang batas na nagawa, hindi pwedeng implement ang project. Ngayon, pag naipasa na yan, bawat Pilipino magkakaroon ng dividendo. Ibig sabihin, Opo. share. O kaya, Ayun. ang tag doon, gift from the government. Ngayon, darating ang panahon, bawat isang Pilipino, magkakaroon ng share dito, pinakamababa $10,000 a year. Hanggang $50,000 a year, dividendo ng bawat isa. So, malaking tulong ngayon sa bawat Pilipino. Pag pumasok ang pera, magiging libre na ang school, hospital. Wala na po ang problema. Kasi sobrang laki ng pera, saan dadali ng gobyerno? So magkakaroon ng redevelopment talaga. Parang Japan, kahit saan may tren, kahit saan may highway, kahit saan may airport. Kaya pala hindi ka nagpapakita sa akin, umuulan ng pera dyan sa lugar mo. Malapit na, bigyan kita, huwag kang mag-alala. Ay, hindi. Tingnan mo to. Ikaw pala ay presidente rin ng Dreamscape Holdings. Ayan. Ano Marami klaseng akong business meron yan? Well, kasi yung Dreamscape, yun yung nakakontrata sa grupo ni Elon Musk, Dreamscape Holdings. Yan ang ginamit kong kumpanya sa paggawa ng feasibility study ng Deuterium at saka Benham Rice. So, yung Dreamscape Holding, darating ang panahon, yan ang pinakamayamang kumpanya sa buong mundo. Wow. Kasi, nandyan nakalagay sa akin yan, meron akong $8.5 trillion Okay. yan sa company na yan. Natatakot ako Diba? sa mga sinasabi mo. Kasi napakalaking bagay yan na sinishare mo. Pero hindi ka ba natatakot na malaman ng ibang tao? Alam mo naman ng mga Pinoy, di ba sabi mo nga imbis na tulungan kang iangat, ay babagsak ka pa. Di ba yung mga crab mentality, marami yan dito sa atin. At yan ang isa na nakakalungkot di ba? Imbis na matulungan sila. Kaya umiiwas-iwas po na ako kaya mag-stay lang din sa opisina ko muna. Okay. Ba't di mo sa akin sinabi na hindi ka pala makakaluwas? Ikaw talaga. Anyway, ako naman ay nagpapasalamat sa'yo at nagtiwala ka sa akin. Alam naman natin na tayo'y bibihira na rin magkita. At hindi lang yan. Alam mo, thankful ako na patuloy ka sa paggawa ng kabutihan sa ating bansa. At hindi lang yan, pwedeng i-share mo yung pagiging ambassador mo, kailan ba nangyari? Mukhang hindi ko alam yan. Ito yung opisina ko. Ha? Yan ang office office ko. mo. Ito ang office ko. Okay. Yan ba yung pinuntahan namin ni Jessica? Yan ba yun? O hindi? Hindi. Sa Manila yun Okay. Opo. Ito sa Tarlac. Ito sa Tarlac. Sa Tarlac mismo. Okay. At hindi lang yan. Marami tayong mga... Siguro it's about time na i-share mo yan sa mga taong nangangailangan na lalong-lalo na yung mga walang hanap buhay, di ba? O kung meron man hanap buhay, try to share them. Hindi lang yan, no? Ito pa. Ano pa yung mga latest update mo tungkol dun sa pandemic naman? Marami kang na-share sa akin. Alam mo bang yung aking psychiatrist na isang kaibigan natin dati ay pumanaw na, no? Kasi yun sa mga nagbigay sa akin. Sayang nga But anyway, medyo nabawasan yung ating matitinong kaibigan. Ikaw naman, anong naranasan mo sa pandemic? Meron ka bang good news about the pandemic o
something to share na pwede naman nating gawing constructive. Alam mo, minsan kasi yung pagkakamali ng iba, pwede nating pagandahin pa o ayusin, di ba? Well, about pandemic, I was a victim of COVID. I was confined for 24 days. 24 days. Araw, anong taon yan? 20? Anong taon yan? 2020. 2020. 2020. Okay. Yes. August. Pero alam mo, yung fighting spirit mo, ang dahilan kung bakit ka nakasurvive. Actually, that's the reason. Sige nga, magkwento ka nga konti lang para at least yung mga taong nanonood o nakikinig sa atin ukol dito sa sakit, 'di ba? Sa sakit na pwede pa tayong makasurvive kung tutuusin. Oo, alam mo kasi nung na-confine ako, kinausap ako ng doktora. Sabi nga, wag mo nang banggitin yung ospital Sige. Infectious specialist daw siya. Sabi niya, saan mo nakuha yung COVID na yan? Sabi ko, hindi ko alam ang COVID ka ko. I never heard about COVID. Okay. Maybe SARS-1 to SARS-3. So, can you define it? What is COVID ka? Sabi niya kanya, sabi ko, no, I don't understand what is the meaning of COVID. Coronavirus, what's that? Sabi ko, sige, ako, if that happen, sige, pwede ba kasi sabi niya, patutulogin kita ng 10 araw. Ngayon, 10 araw kang pinatulog. Okay? Pinatulog ako. So, naka-ano na. Tapos, sabi ko, okay kako, whatever you wanted to do it freely. I give you permission. But, one thing I wanted, na wag mong gagawin sa akin, sugatan mo ang leg ko o sa anumang katawan ko. Kasi, pagka may sugat na ako, bakit di na makasurvive kako? Di ba yung iba, binubutasan sa leg para makahinga daw, binubutasan sa tiyan para makahinga. Sabi ko, wag mo lang gawin. Sabi ko, bakit ka nga? Because I faith in God. Will never leave me, never forsake me. Sabi ko, sabi niya, are you Christian? Yes, kako. Tapos, sabi ko, wag mo lang akong sugatan, mabubuhay ako. Sige kanya, promise kanya. Kaya nung nag-survive ako dahil sa pangangalaga ng doktor, pati yung mga nurses, kasi yun nga, ang pinag-usap ko, wag lang ako susugatan. Pero, ang pinakamawalaga, may paniniwala ka sa Diyos. Nung ako yung naka-confine, 10 araw akong tulog, nung pang-11 araw, nagising ako, wala akong ginawa kundi magdasal, umiyak ako. Tapos, nakausap ko si Jesus Christ, ang Panginoon. Sabi niya, puting-puti siya, aninaw. Oh? Sabi niya, bakit ko pinabayan ka ako? Bakit mo ako pinabayan? No, sabi niya, hindi kita pababayan kanya. I will never forsake you. Sabi niya, what do you want? What do you wish kanya? Anong gusto mo? Sabi niya, bring back my light kako. Bring back my light. Ganun lang, isang kisapata lang, bumalik. Ano ka? Umeksakto ka sa camera, kapatid. Umeksakto ka. Ayan, naputol na yung ulo mo. Yan. Ayusin mo naman. Ayusin mo yung camera mo para maganda. Makita ko yung gwapo kong kaibigan. Ayan. Sumentro ka, wala ka sa sentro. Wala ka bang monitor? Ha? Ayan. Medyo itaas mo ng konting camera. Ayan, wala sa sentro. Anyway, ayan, mamaya, tayo magpapatuloy. Yan, sige. Okay. Bago tayo mag-break, nung time na nasa ospital ka, di ba sabi mo may kasama ka, kaya ka nakaligtas. Am I right? Sabi mo may kasama ka, hindi ka nagpaiwan. Yan. Siguro yun yung isang magandang nakapag-ano sa'yo. Meron ako, sa lahat ng bantay, ako lang may bantay. Sa lahat ng nakobid, ako lang may bantay. Kasi yung binagyan ako ng bantay na para hindi ako mahirapan Sa lahat ng nakobid doon, alam mo, sabay-sabay kami nakobid doon. Walo yata, ako lang nabuhay. Ikaw lang nabuhay sa 8. Sa loob ng 6 na buwan, ako lang nabuhay. Oo, it's very rare. Ako lang nabuhay. Sa lahat ng na-hospital doon. Naku, ang sarap ng feeling, no? Na ikaw lang ang buhay. Pero, wag kang aalis, ha? Wag kang aalis kasi marami tayong pwedeng i-share na makakabuhay sa ating mga kababayan. At hindi lang yan, no? Ang importante, bago tayo mag-break, gusto ko lang maghintay ka para sa susunod na usapin natin. Kasi alam mo, napakabihira ng gaya mo. Yun nga, sinasabi ko nga sa'yo na ikaw lang ang nabuhay sa 8 pasyenteng nandiyan dyan sa ospital that time na ikaw ay nasa COVID facility, right? So, critical.
critical facility. Okay, standby lang po at magpapatuloy tayo makalipas lamang ng ilang paalala mula sa ating sa ating stasyon. At hindi lang po 'yan, mga kaibigan, wag kayong mawawala dahil mamaya po ay kasama pa natin si Bertito Hashimoto. Ayan. Etong taong to napaka reachable star. Siya po ay kita nyo hindi ko alam, ambassador na pala yung kaibigan natin, pero thankful ako kasi kahit papano yung mga reachable star and unreachable star ay nakakausap natin every time na magkaroon tayo ng chance na matawagan natin sila. So, mga kaibigan, standby lang po sa ating susunod na programa. Segment natin ang oras, mga kaibigan. Ayan, meron na lang po tayong, Okay, standby lang po for our time check. Ayan. Okay, at salamat po, Bertito. Standby lang po ang oras, mga kaibigan. Alas 11:25 ng umaga para dito sa Yes, Yes, Yo, Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yehey! Magandang umagang muli sa ikalawang segment ng ating programa dito sa Yes, Yes, Show, Topacio. Sa ngalan pa rin po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Juvie de Guzman. At nagpapasalamat tayo muli sa ating kaagapay ngayon. Nasa linya via Viber si Dr. Engineer Bertito Hashimoto. Yan, good morning pa rin sa'yo. Hello. Yeah. Yan. Okay, Yeah. balik tayo, 'di ba? Ang ganda, Yeah. ang ganda ng mga balita, no? Okay, alam mo Bert, ituloy natin yung nangyari sa iyo doon sa ospital kasi alam mo, ito kasi isang maganda na rin na paalala sa lahat ng mga Pinoy, lalo na kung magkakasakit sila sa mga simpleng bagay, kung pwede lang, ay pagalingin nila sa ordinaryong pamamaraan lamang, di ba? Hindi na kailangan tatakbo agad ng ospital para hindi ma-suffocate yung ospital sa dami ng mga pasyente. Okay, sige. Bert, ano yung kasunod nun? Sabi mo, magastos. Kailangan, kung kaya mong gamutin bago namala, gamutin mo na kasi magastos. Ako, gumastos ako ng 1.4 million. Magkano? 1 Diba? point? Kung wala ka 1.4 million, wala, patay ka na. Wow. Diba? Bigat nun Milyon. Parang milyon yung narinig ko Milyon yung gastos mo dun sa during that pandemic. Okay. 1.4, After that, Yan ang yes. gastos ko. Okay. So, Kaya, maayos ka namang nakauwi nung ikaw pinauwi na ng doktor. oo naman, siyempre, may bantay, may sundo ako, may nagasi sa akin. Oh, so. Kasi, kahit paano, kailan taon naman mga pamilya ko dito, kaya tinulungan ako. Okay. Oo Ang nga, pinakamaganda, mukha kang tumaba ang ka. pera Okay, kitain. sige. Ang buhay isa lang, kaya manalig sa Diyos. Ako, ang tingin ko, miracle na I was given by second or third chance by God. Sabi ko, so I will not waste my time in anything na susunod. Kasi pangatlong buhay na sa akin ito Kaya gagawa ko Pangatlong buhay mo na. So, meron pa palang nangyari sa'yo before nung pandemic? Well, hindi ko naman kaya sabi ko second or third life ko na ito. Second life ko, no? Okay. Kasi marami kasing nangyayari hindi natin inaasahan Pero pinaka-importante, may paniniwala ka sa Diyos. Nakapit lang. Kahit isang segundo na lang ang buhay mo. Pag lumapit ka sa Diyos, kumatok ka, pagbubuksan ka. Itasal mo, ingin mo, pagkakalob niya. Ibig Ganun sabihin ang Diyos, napakabait. malakas ka talaga kay Lord. Yan. Amen. Yeah, thankful ako sa Panginoon kasi nandiyan ka pa. Okay, meron lang tayong babasahin dito puntos. Ito, nakakatuwa to kasi itong ating kapatid na si Katirso Peralta. Sabi nga niya, let's count our joys instead of our struggles. Let's count our friends instead of enemies. What seems to be difficult, problems are often blessings in disguise. Shalom. Eto, maganda yung kanyang mensahe para sa atin. At ito naman, ay sabi nga nila, ewan ko lang kung anong reaction mo rito, medyo iibay natin ng konti kasi nalulula ako sa mga balita mo talaga. Okay, pinakamahirap singilin sa utang ay yung mga taong may pambayad pero walang planong magbayad. Ayan. Doon na nga.
Anong reaction mga rito? scammer yun. Ha? Mga scammer ang ganon. Mga scammer, ganon. Ayan. Yes. Okay, eto pa. Sabi nga, no one is perfect. Not me, not you, not them. If you want to live a peaceful life, accept yourself for who you are and respect other for who they are. Ayan, okay. Tama. So, Tama. ayan, eto nga alam mo, talagang maraming, hindi ko nga alam kung taga-singil ba ako Inuutusan ako, sabi ko, hindi ho po pwedeng kahit taga-media po ako, hindi ho po pwedeng ako taga-singil na mautang ninyo. Utang na loob, sabi ko, wag niyo akong turuan at wag niyo akong utusan. Okay. Ang pagpapautang dapat, sa akin naman emergency, di ba, usually ganun Kapag emergency, nais mong makatulong at kung kilala mo naman yung taong nangutang sa'yo, walang problema yon sa tingin ko Oo nga. pero kung ang intention ng mga umuutang sa'yo ay para lokohin ka lang, yun ang problema ngayon. So, anong maipapayo mo sa mga umuutang at nagpapautang? Ayan, sige nga, Bert. Actually, yung nangungutang sa kagipitan. Kasi hindi mangungutang ang may pera Di ba, gipit sila. Kaya napapasopo sila. Alam mo, nakakaya din mangutang. Pala kasi ngayon, dapat siya nangutang. Pag nakabawi ka na, kahit tandaan lang, bayaran mo. Anyway, sa pangungutang, di ba kadikit mo si Tony Topacio? Hindi wala siya Diba? Wala si attorney. Meron Kaya talagang importanteng lakad. Pag may importanteng lakad yun, nawawala Pero dumadating naman yun. Hindi, ganito, kasi tulungan niya ako. Singilin namin ng Diamond. Ako mayroon na pa ng Diamond Hotel may pautang ka rin. Magkano naman halaga ng Diamond Hotel? Peke Tito Diamond. Ako mayroon na pa doon. May utang sa akin Diamond Hotel 4 billion. Talaga? Bigyan kita ng komisyon, kapatid. Oo, ako mayroon na pa doon. Hindi. Kayo na mag-usap. Hayaan mo na. Sasabihin ko na lang. Okay. Bago yan. Pagluwas ko next week, nasa Tarlac ako kailangan po live. Hindi pwedeng. Sige. Okay, eto naman. Sabi nga, batiin natin si Kuya Tek. Ayan, hi Kuya Tek. Ayan, Eagles yan. Grupo ng Eagles. Si Doc MJ Evangelista, Boss MB Evangelista. Si Doc MJ naman po ay mula sa US Nursing Review Center. Yan, salamat po. Si Boss MB Evangelista naman po ay mula sa Legion Protocol. O yan, isa yan sa mga mabubuti nating kaibigan. And not only that, may nagpapabate, Kabert. Happy anniversary to Philippine Navy Athlete Track and Field Group. Yan, lalong-lalo na kay Ricardo Santos, Joseph Pabroa, Abdul Basar Hakim, Joel Datoon, Francis Sardenia, Haslaman Lagundi at si Victor Bonanza Salonga. Ayan. At syempre, happy birthday din kay Attorney Lorna Kapunan. Hi, Attorney. Nako, hindi na kami nagkita mula nung hindi na ako nakakalabas hello din kay Nino Reyes. Yan. Happy birthday, Sir Nino. And not only that, nako, alam mo nakakatuwa dahil meron tayong magagaling na Filipina driver sa US, Nagda-drive siya ng 10-wheeler truck kung saan parang patok siya, 18-wheeler truck. Imagine mo yung babae. Wow. Matindi. Wow. Di ba? Amazing story ang mga yan. Anyway, Kabert, tayo magbabalik sa'yo. Ano pa yung mga ibang magagandang balita mo naman na pwede nating i-share bukod dyan sa mga utang na hindi marunong magbayad? Alam nyo naman, marami tayong mga friendship na ganyan na nakakalimot magbayad. Anyway, siguro wala lang pera. Okay, sige, Kabert. Anyway, kaya nga, yun ang sinasabi ko, yung project na ginawa ko, yung deuterium. I was commissioned by Madam Imelda Marcos. It was 2012. Yan. Pero after 12 years, saka pa lang nagmamaterialize. Ayan. Good news yan. Pero Kabert, standby muna sa susunod na kwento dahil tayo magbe-break uli.
Okay. Ayan. Break muna Okay. tayo, Kabert. At syempre, Okay. magbabalik tayo makalipas lang mga ilang minuto para sa mga magandang balita mula rito pa rin sa DWIZ at Aliw Channel 23. Yan. At syempre, pagbati na rin ang pinapaabot natin sa lahat ng mga nakatutok lagi. Nako, salamat po nung isang araw naka 1.6K views tayo. At salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa lahat ng programa dito pa rin sa DWIZ at Aliw Channel 23. Okay, mga kaibigan, ang oras alas 11:45 ng umaga. Magbabalik po ang Yes Yes Show, Topacio. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Okay, at syempre kasama pa rin po si Juvie de Guzman. Yan, dito pa rin sa Yes Yes Show, Topacio. At ang ating Yes Yes Show guest, si Engineer Bertito Hashimoto. Hi! Andiyan ka pa? Yeah. Yes. Oh, Okay. di ba? Yes, yes, show. Yan. Grabe, no? Alam mo, gusto ko lang muna batiin, boss, yung ating mga boss dito, si Boss Edgar, Sir Benjamin Ramos, Mr. Dennis Antenor, yan, Mr. Randy Cabangon, and Attorney Macnil Rante, na friend po natin. At hindi lang po yan, magkapatid po kami sa INC. At syempre, yan po yung mga kasama natin ngayon. Okay, Kabert, na papasalamat ako at nandiyan ka pa rin. Hindi mo ko iniiwan. Yan. Ayan. Pasensya na po dun sa mga friendship at tagahanga po ni Attorney Ferdy Topacio. Pansamantala po, ngayong araw na to, wala po siya. Alam niyo naman, napaka-hectic ng kanyang schedule. Yan. Okay, Kabart, ituloy natin yung ating napag-uusapan. Ayan. Yung deuterium na sinasabi mo lagi, kasi nga, nakita ko rito, no? $689 million hot money pumasok sa Pinas. So, ibig sabihin, maraming mga grasya ang nabitbit ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, para dito sa ating bansa. Yung bang project mo ay kasama dito sa 600... Iba. Oh, iba to. Okay. So, ibig sabihin, more than that, di ba? More than that na amount. Barya lang ang dali nila. Barya lang. Ako, trillion Barya lang. Barya lang. Pero Ako, mo. grabe ka. Okay. Sige, Kabert. 287 times 4,400. Ano pa yung... Okay. Alam mo naman, hindi tayo sanay sa mga ganyang mga kalaking halaga Tayo po'y Okay. sapat na masaya. Yan. Okay. Masaya, Very good. buhay, kompleto ang pamilya. Okay na yan. Pero Kabert, kayo po, ano ho ba ang pinagpapasalamat ninyo sa mundo na kayo'y buhay pa, na kayo'y nakakaikot-ikot pa sa buong mundo, na kayo'y dumadami pa ang inyong mga assignment? Siyempre, gusto mong makatulong sa gobyerno. So, dumadami assignment mo. Ano pa? Meron ka pa ba ako, hihilingin? Ako, kasi, nakasulat pa sa Biblia, di ba? Maglingkod ka sa magulang. Pagkakalubang ka ng mahaba at masagan ng buhay. Opo. Amen. Di ba? Yun ang spirit ko Ako, nagbaan ng magulang. Kaya ako yung pinagpala din. Ayun. Kasi pangako ng Diyos yun Sa 10 utos, yun lang ang pangakong, yun lang ang utos sa may katumbas ng pangako. Mahalin mo at maglingkod ka sa magulang mo. Oh, ayan. Wala ka pa. Ginawa ang buhay mo. Get well soon to my mom kasi mom ko hindi pa rin nakaka-recover up to now. Pero salamat po, mahal na ina, aking si Mama Sylvia. Going 84. Ayan. Hoping Bata na... pa mama ko 87 na Oo. Kaya nga, sabi ko nga, kailan mo kaya kami imbitahan uli para kumanta sa lugar mo? Naalala ko dala-dala ko yung banda ko, di ba? Nung tayo nagkantahan dyan sa lugar mo. Yes. Oo. Kailan kayo mauulit yun? Balik sa atin. Ayan. O sige, by this year siguro. Pagdasan mo. Yes, at hindi lang yan. Sana makasama natin ang Heart and Soul Band ng QC. At yung mga friendship natin, baka may gusto kang batiin, Kabert, bago tayo maghiwalay. Wala naman. Well, ikaw, binabati kita. Congratulations sa successful mo. Oh. Salamat po. Wala nga, pagka napasala ko ng Manila, magkita tayo, tapos, discuss natin kay attorney. Kasi marami akong property sa Manila. Marami akong nung kumita kasi ako, namili ako. Ganon?
Oh, Yung wag mo na sabihin yan. Baka ako ang mapagbintangan. Alam mo naman, di ba? Anyway, Kabert, thankful ako sa Panginoon at you survived. At hindi lang yan, congratulations din kay Dr. Vicky Bello kasi siya ay isang cancer survivor din. Sino nakakaisip na siya pala dumaan sa napakatinding pagsubok. At si Dr. Vicky Bello, maraming bashers, alam mo naman, ang mga tao kasi pag nakitang masaya ka, ayaw nilang maging masaya ka di ba? Marami tayong mga nakakaranas ng ganyan na pag nakikita nila maganda yung ating kinaroroonan, maganda yung ating buhay na tahimik, di ba? Hindi lahat masaya Merong naiinis, di ba? Naiinis sila dahil nakita nila wala ka ng problema. Ikaw ba, meron ka pa bang wish? Well, sana itong gobyerno natin ngayon may problemado, baka survive si BBM para tuloy-tuloy kasi nga pagka nagkakagulo na naman, wala naman, babagsak naman ang Pilipinas. Anyway, idalangin natin sa Diyos na huwag tayong pabayaan. Maraming pagsubok na darating. Siguro, few years from now, mababago na ang ikot ng Pilipinas kasi nasa third country tayo. Pag itong auditorium at saka Benamra sa Maestra, yung trabaho ko, 2.5 million laborers, tapos 100,000 office workers ang kailangan. Kaya, sa pamamagitan ni Atty. Topacio, makakatulong tayo sa bansang Pilipinas. Wow! Good to know na ang hangad mo ay makatulong sa Pilipinas. Sana lahat ng tao ganyan, no? Na ang hangad natin ay makatulong, hindi makaperwisyo at hindi naghahatid ng masamang balita sa ibang bansa para sirain yung gobyerno. But anyway, salamat sa iyo, Kabert, and hoping to see you soon. Okay, thank you very much. Maraming salamat sa iyo. Yan po si Engineer Bertito Hashimoto. At syempre mga kaibigan, alam niyo po, natutuwa ako sa ating Yes Yes Show guest na si Engineer Bertito Hashimoto kasi hindi po siya nakakalimot na alalahanin ang kanyang mga kaibigan. Okay, syempre, bago tayo magpaalam, gusto ko lang magpasalamat po sa ating dakilang lumikha. Not only that, sa ating partner, si Atty. Ferdy Topacio, ang mga on-duty natin. Salamat po kay News Director Judith Estrada Larino, Desk Editor Sir Drew Nasino, Tech Engineer si Winner Contehino, of course, Jenilyn Giljon Reyes, si Kay Constantino, broadcast IT natin, si Victorio Jose Dominguez, teleprompter si Neil Joy Abella, writers natin si Raisa Dadia, si Laika Cuevas at Jen Patrolia. At syempre ating mga CA, salamat po sa inyo, Yasmin Pantaleon, Daniela De Guzman, and Jacqueline Santos. Ayan. At the interns natin, si MJ Raimundo, Ira Ortega, Marie Garcia, John Lloyd Malinay, Aizen Lois Moises, at si Jandriel Javier. Ang tabayanan yung mga kaibigan ng napakagandang programa ang Balitang Bayan with Drew Nasino. At syempre, happy birthday kay Atty. Lorna Kapunan. Happy birthday din kay Nino Reyes, TV Production Supervisor ng Aliw Broadcasting Corporation. Kanta natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At syempre mga kaibigan, lahat po na nagbo-birthday ng buwan ng Abril, ayan, alalahanin nyo, April 1 pa lang ho ngayon. Syempre yung buong Abril ay binabati na po natin ng advance. Happy birthday po sa inyong lahat. At not only that, lagi po nating ipagpasalamat na tayo po'y buhay pa, na tayo po'y nagigising. Huwag tayong makakalimot na manalangin dahil ito po ang ating sandigan para lalong gumanda ang ating buhay. Not only that, hello kay Natalie Chua, at saka sa aking inaanak si Prince Chua. Ayan, nakalimutan mo. Almost forgotten na. Pasensya na. At not only that, lahat ng mga friendship natin, Sir Jigs Magpantay ng CCW, at hindi lang po yan, si Miss Marua de Asis ng Maruha Consultancy and Services. Yan, maraming salamat po sa inyo. Muli po, ako po si Juvie de Guzman, sa ngalan pa ni Atty. Ferdy Topacio. Hello sa inyong lahat. I love you all. Yes, yes, show! Topacio. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!